16 na araw na ang krisis sa Zamboanga. Patuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng mga militar at ng rebelding grupong Moro National Liberation Front, Nur Miswari Faction. Laging frontliner o nangunguna ang mga sundalo sa bakbakan. Anumang oras ay pwede silang tamaan ng bala. Ang ilan nagbuwis na ng buhay upang matigil ang karahasan at masugpo ang mga miyembro ng MNLF. Pero hindi lamang mga sundalong nagsasakripisyo, maging mga medical volunteer, nilalagay rin ang buhay sa panganib para lang gamutin ang sinumang nasugatan. Narito pa rin po tayo dito sa may barangay Santa Catalina, dito po sa Zamboanga City, kung saan kanina lamang po ay 3 po yung inilikas dito na mga tawan ng Red Cross na sugatan at isa pong sundalo na tinamaan din po. Ang hinala po namin ay mortar po yung bumagsak dito malapit sa kanilang pwesto at nabakante nga po itong dating pwesto ng Red Cross. Ito nga po bumagsak mismo, yun, oops, bumagsak mismo. May sniper dito, nagtakbuhan ulit itong mga tao dito. Nagtakbuhan po ulit yung mga tao dito. Meron pong, obviously, meron pong mga nakakalusot na sniper pa dito. At kukover lang ho tayo dito sa may pader, no? Dito sa may pader, sa may mas makapal na area. At ito nga po ang sitwasyon ng coverage ngayong araw na ito. Ito na po yung masabi natin sa isa sa pinakamadugo na coverage. Dito. Go. Ang ilan nanatili pa rin sa lugar upang makapagbigay lunas sa ibang nasaktan. Isa si Dr. Kelly Jeronimo sa mga tinamaan ng shrapnel mula sa sumabog na mortar. 4 wounds, no? Shrapnel wounds. Yung lower 2 nga is may dalawang shrapnel pa na naiwan sa loob. It's one lesson that we learned from that day, talagang issue of safety. Because despite that we were made assured that safe now or cleared kami noon time, pero still nangyari eh. So medyo we need to reevaluate ourselves din on how we respond to things. So yun. Ang mga medical volunteer ay hindi dapat saktan o madamay sa kaguluhan ng mga partidong sangkot sa sagupaan na kasadito sa Geneva Convention at International Humanitarian Law. Isang Pilipinas sa mga nakalagda sa kasunduang ito. To me, that really is a violation of the international humanitarian law. There are protocols to be observed, and some of them are members of the Red Cross. As you know, Red Cross are recognized everywhere to be a neutral organization. Ayon sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity, ang mga lalabag sa Geneva Convention ay maaaring patawan ng parusang reclusion temporal o pagkakakulong ng 12 hanggang 20 taon at multa na 100,000 hanggang kalahating milyong piso. Leo, sniper area to. Takbo. Maging ang mga miyembro ng media na nagbabalita lamang tungkol sa bakbakan, nalagay din ang buhay sa panganib. Si Jama Lindogan, reporter ng Al Jazeera, hindi na baguan sa pag-uulat tungkol sa mga armed conflict. There's a sense of uncertainty. Now you can't really tell exactly what's going to happen. So what you do is you just try to take calculated risks. You also have to think about if your cameraman, your partner, yung safety din nila, lalo na yung siguro pamilyadong tao yung cameraman mo. Well, I guess you try and stay away from incoming fire, right? And yeah, I mean, if you just try and be as safe as possible and be aware of your surroundings. I mean, I think that's the best you can do, right? Yeah. So. Rin natin lang kasi yung mga putok, yung mga bala na galing sa kalaban eh. Hindi natin alam kung saan nanggagaling. So kaya gagawa na lang paraan para makatago sa mga pader na hindi talaga na alam na ma-safe tayo. Siyempre bala yung kakaharapin natin eh. So trabaho natin to, kailangan lang dasal na lang. Dasal. Yun ang kakambal ko. Yun ang kakampi ko ngayon.
nakahiga po siya. Tapos hindi na po siya nakakapagsalita. Tapos nag-seizure na po siya. Pero higit sa lahat, ang mga apektadong sibilyan ang dehado sa ganitong mga armadong labanan. Sabay-sabay kami nag-alis. Natakot kayo? Natakot kami. Ang problema namin dito, sir, kasi yung pagkain namin, sir, lahat na kami dito, sir, nag-aabang ng hingi ng tulong ng mga pagkain galing sa DSWD, wala man dumating, sir. Mahigit 200 ang sugatan at 132 ang namatay. 12 sa mga ito, mga nadamay na sibilyan. Kabilang sa mga nasawi ang batang si Jomi Ando, 2 taong gulang. Isa siya sa mga naging bihag ng MNLF Miswari Faction kasamang kanyang ina at ilan pang sibilyan. Ginawa umano silang human shield ng mga rebelde. Tinali po nila kami 5-5. Tapos pinarada po kami. Pinarada sa papuntang Barbara. Tapos napuputukan na po. Ang paggamit ng human shield ay malinaw na paglabag din sa international humanitarian law. Bagamat sinubukan magtago ng mag-ina, tinamaan ng bala sa ulo ang bata. Hindi nakahiga po siya. Tapos hindi na po siya nakakapagsalita. Tapos nag-seizure na po siya. Yung mga crimes committed nila should be seen within the light of the revised penal code. Sila ng mga hostages. Anong tawag mo ron? Kidnapping na yun. Tapos pinagbabaril nila ang mga members of the gobyerno, di ba? Ano na yun? Eh di murder. Tapos sinunog nila yung mga bahay. Anong common crime? Arson. They were behaving like what? Like criminals. Pinalaya sila ng mga rebelde para maipagamot ang bata. Subalit sa kasamang palad, binawian ng buhay ang bata nung gabing iyon. Ayon sa NDRRMC, milyong-milyong piso na ang pinsalang dulot ng kaguluhan sa Zamboanga. Ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, maglalaan ng pamahalaan ng halos 4 na bilyong piso para matulungan ng Zamboanga na makabangon sa krisis na ito. Yan ay bibigay pondo o suporta sa continuing relief. Yung continuing relief kasi ibig sabihin pagkain, food packs, yung aming ginagawa ngayon. At pagkatapos, yung aming tinatawag na temporary shelter. Ang pondong yon ay gagamitin para sa pagtatayo ng bank house. Ang counterpart ng lokal na pamahalaan ay pagtukoy kung saan itatayo yung bank houses. So sa ngayon, alam ko nagmi-meeting yung Crisis Management Committee, kanilang pinag-uusapan kung ano-ano ang mga lugar na pwedeng pagtayuan ng temporary shelter o yung bank houses. Pinag-aaralan na ng Department of Justice at Philippine National Police ang maaaring isampang kaso laban sa mga miyembro ng MNLF na sangkot sa sigalot. I cannot go beyond what the President has already said. The person who perpetrated this must be made accountable, so that we will tell the world that there is a law that has to be followed. The offense being submitted by our prosecutors are both rebellion, sedition, and violation of the international humanitarian law. So it is also included. Ang mga volunteer ng gaya ng Red Cross na nais tumulong sa panahon ng krisis. Sniper area to! At lalo na mga walang kalaban-labang sibilyan ay hindi dapat nadadamay
sa karahasan ng armadong tunggalian. Maiiwasan sana ito kung igagalang ang karapatan ng mga taong naiipit lamang sa bakbakan at kung matitigil ng alitan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebeldeng grupo. Kukover lang ho tayo dito sa may pader. Ako si Jigga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Binibigyan ako ng 300, 500. Masaya na rin ako dahil kabili ng bigas. Kasama kami sa isang kwarto. Tapos parang picture. Pero nakahubad. Ganun. Isang rescue operation ang ikinasa ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa Cordova sa Cebu City. Pakay nilang mailigtas ang ilang kabataang biktima ng cybersex trade. Ayon sa Consortium Against Trafficking of Children and Women in Commercial Sexual Exploitation o CATCH-WISE, isa ang Cebu City sa mga lugar sa Pilipinas kung saan talamak ang cybersex operation. Saan po, sir? Pare. Paano hanapin natin iba? Nandito. Iwalay natin mamaya. Sige lang. Sige natin, sama-sama. Sama-samahin muna natin. Sandali. Kuhanin mo. Tatlong bata ang na-rescue sa araw na yon. Dinala sila sa pangangalaga ng DSWD. They will be under the custody of the SWD. While in the SWD, we will have to provide them temporary shelter, we will provide their basic needs. Isinama na rin maging ang dalawang magulang na pinaghihinalaang sangkot sa cybersex operation. Isa sa kanila si Mary Lou, hindi niya tunay na pangalan. Giit niya, mga kaibigan niya ang nagsisilbing operator ng cybersex den sa kanilang lugar. Yun nga, sabi nila involved yung anak ko. Inamin ko naman din sa kanila noon na nakasali yung mga Paano sila napasok? Yung kaibigan ko doon. Tinatawag sila na gano'n sabi pictorial lang gano'n, papasexy gano'n. Binibigyan daw ng 300 hanggang 500 piso ang anak niya sa bawat transaksyon. Huli ko nang nalaman na gano'n pala. Tapos yung anak ko diyan matutulog sa kanila, hindi ko naman alam na sumasali na pala sa picture, maghuhubad. Pero pagsisiwalat ni Mary Lou, maging siya minsan na rin palang nasangkot sa ganitong kalakaran. Binibigyan ako ng 300, 500. Masaya na rin ako dahil kabili ng bigas. Kasama kami sa isang kwarto. Tapos parang picture. Pero nakahubad. Ganun. Bukod sa mga nasagip na biktima, nahuli rin ng 2 operators ng cybersex den. Nahaharap sila ngayon sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, paglabag sa Republic Act 9775 o Anti-Child Pornography Act of 2009 at paglabag sa Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kapag napatunayang nagkasala, maaaring makulong ang mga magulang at operator ng cybersex den ng mula 15 hanggang 20 taon at magmulta ng mula 500,000 hanggang 2 milyong piso.
I would say seryoso ang problema natin sa child pornography pagdating sa Cordova. Pero hindi ibig sabihin na yung ibang cities or municipalities ay wala ring child pornography cases. Bukod sa mga batas na nabanggit, isa pang batas na maaari rin sanang promotekta sa mga biktima ng cybersex trade ay ang Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ang kauna-unahang batas sa bansa na direktang nagpaparusa sa mga krimen online, kabilang na ang cybersex. Pero dahil sa kontrobersyal na libel provision ng batas, nag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order sa pagpapatupad nito. Kapag naituloy ang pagpapatupad nito, mas mahaharap sa mabigat na parusa ang mga sangkot sa cyberpornography. Pero bago ang operasyong ito, nagsagawa na rin ang rescue operation ng mga otoridad sa Cordova, Cebu sa mga nakalipas na buwan. Sa ngayon, we have actually rescued 13. Out of 13, 12 yung babae, isa yung lalaki. Pero wala pa sa mga operator na nahuli sa mga nakaraang rescue operation ang nakasuhan. Minsan, ang solusyon dun sa pagbuwag sa krimen ay hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng pagpapataas ng antas na edukasyon ng mga tao. Kapag tayo ay pinapataas yung antas ng kaalaman, lalo na sa usapin ng media literacy, mas magagampanan natin ng mabuti yung ating tungkulin, hindi lamang bilang mamamayan, kundi bilang magulang, bilang guro, bilang ate o kuya dun sa mga bata na hindi dapat nabibiktima. Sa pag-aaral ng End Child Prostitution and Child Pornography o ECPAT, isang grupong nagsusulong ng karapatan ng mga biktima ng prostitusyon sa bansa. Kadalasan, mga batang nasa edad 7 hanggang 17 ang nabibiktima ng cybersex trafficking. 83% sa mga biktima ay babae. At ang mas nakababahala, 40% sa mga biktima ay mga kaanak mismo ang nagpasok sa kanila. Maraming mga kaso na in one way or another alam ng magulang o kaya mga kamag-anak. Pag titingnan mo yung motivations ng mga bata, una, madaming kaso na kaya nila ginagawa yun kahit alam nila mali. Nakukumbinsi sila dahil sa kagustuhan nilang kumita ng pera at makatulong sa pamilya. But there are cases na mismo yung mga pamilya yung nagtutulak sa mga bata para kumita ng pera. So sila mismo yung nagpipimp practically dun sa kanilang mga anak. Sa isa pang pag-aaral ng ECPAT, lumalabas na 30% ng mga biktima ay na-recruit sa pamamagitan ng pang-uudyok ng mga kakilala nila. 17% naman ay nare-recruit sa pamamagitan ng mga imbitasyon galing sa mga social networking sites. At 12% naman ay kusang nagpaparecruit dahil sa kakulangan sa pera. Isa rin ang Angeles City sa Pampanga sa itinuring na hotspot ng child prostitution sa bansa. Dito namin nakilala ang isang operator ng cybersex den na si Clarissa. Hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Clarissa, 4 na taon siyang nag-o-operate ng cybersex den. Ilan daw sa mga ipinasok niya sa ganitong kalakaran, mga menor de edad. Sa site, nakikick out din kami pag talagang bata pa yung naisasalang namin. So kailangan medyo matured siyang konti kahit na ang edad niya is hindi siya 18. Pwede siya. As long na yung makahiram siya ng birth certificate or na makakakuha siya ng ID na pwede niyang gawing birth ID. Dagdag pa ni Clarissa, umaabot ng 10,000 piso ang kita sa bawat transaksyon. Per minutes niya is 15 pesos. Times mo yun sa hours or minutes niya, yun yung kikitain niya. Yung iba, talagang 2 hours, pag may credit yung mga customer, marami silang credit. Sa pag gusto nila yung babae, inuubos nila yun. Para yun, pag naubos nila yun, hihinto din. Credit card, money transfer at bank-to-bank transaction daw ang mga paraan ng pagbabayad ng mga kliyente nila mula sa ibang bansa. 2,000 piso raw ay napupunta sa biktima, habang 6,000 piso naman ang napupunta sa kanya bilang operator. Kabilang sa binabayaran daw ng operator gaya ni Lorna ay mga online site kung saan naka-upload ang larawan at video ng mga biktima. Alam na rin daw nila kung paano makalulusot sa raid ng mga otoridad. Ang ginagawa namin pag mainit na or
may nakakaalam na sa mga neighbor namin kung saan kami nag-upa, lilipat kami. Ayon sa tala ng NBI, mula taong 2012 hanggang sa kasalukuyan, 40 na kaso ng cybersex trade o cyber trafficking ang nai-report sa kanila. Gayunman, wala pa sa mga nasangkot sa cyber trafficking cases na ito ang nasampahan ng kaso. Pero kung pag-uusapan ng ibang uri at kaso ng sex trafficking na umabot na sa 1,519 cases, 118 na ang nagkaroon ng conviction ayon sa tala ng IACAT. Problema natin dito, hindi pa popular yung batas. Even ang ating mga kapulisan, lalo na yung mga nakadeploy sa mga malalayong lugar, hindi pa sila aware na may batas. So dito mahalaga din ang capacity building ng ating mga law enforcement, lalo na yung mga local law enforcement. Actually, from the law enforcement side, ang main objective namin, of course, is operation. Neutralization ng operation. That's why open may website ang National Bureau of Investigation to accept any information relating to cybercrimes and, of course, yung internet pornography. Tila hindi rin daw lubos na naipatutupad ang mga batas laban sa cybersex operation. Sa aking palagay, dapat nabuwagin yung RA 10175 at kung talagang nais nating masawata yung cybercrime sa ating bansa, dapat na gawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng una, mahigpit na definisyon kung ano nga ba yung sinasabi natin na cybercrime. Hindi dapat nito tinutukoy yung lahat ng aktibidad sa internet. At hindi tayo dapat magkaroon ng ilusyon na dapat na nagre-regulate tayo sa internet. Medyo, it's a very, very sensitive issue where kung involved na yung parents. But they have a level of responsibility. They have a level of, yung ano nila, may kasalanan sila. Kaya nga, usually, inaano namin sa DSWD pagka mga minors at ang involved na operator, yung parents. China-charge din namin sila. Marami ng batas na dapat ay poprotekta sa mga biktima. Pero mabigat man ang parusa na nakasaad sa mga batas na ito kung hindi naman nahuhuli, nakakasuhan at naparurusahan ang mga nananamantala sa mga biktima, tila baliwala rin ang mga ito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.